for educational purposes only. Madalas ang iniisip natin sa investments, stock, savings account, mutual funds, pero minsan nakakaligtaan natin yung original safe haven, gold. Bago tayo pumunta sa how, pag-usapan muna natin ang why. Bakit ba may obsession ang buong mundo sa ginto? Alam nyo ba na bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas ay land of gold na? Ito ang Boxer Codex. Ito ay isang 16 na siglo na manuskrito na parang Instagram ng sinaunang panahon. Dito makikita ang mga aktual na drawing ng mga ninuno nating Tagalog at Bisaya noong 1590s. At ito ang nakakalula. Pag tiningnan nyo yung mga drawing ng mga dato at raha, hindi lang sila nakasuot ng ginto, parang naligo sila sa ginto. Minsan umaabot sa 10 to 15 layers ng gintong kadena ang suot ng isang noble. Bakit ko to sinashare? Because the Boxer Codex proves one thing, gold is our cultural DNA. Sa mga ninuno natin, ang ginto ay hindi lang display ng yabang. It was their portable wealth. Noong wala pang bangko, ang bank account nila ay yung suot nilang alahas. Pag kailangan nila ng pondo para sa trade, yung ginto nila ang pambayad. The Boxer Codex shows that we weren't a poor nation discovered by the West. We were a highly advanced, gold-rich civilization na marunong na mag-invest at mag-preserve ng wealth bago pa nauso ang perang papel. If you're watching this on your smartphone or laptop, you are literally holding gold right now. Gold is the best conductor that doesn't corrode. Kaya lahat ng AI microchip, semiconductors, at high-end servers na nagpapatakbo ng ChatGPT at ng buong internet kailangan ng ginto. Habang tumatalino ang mundo at lumalakas ang AI, mas kailangan natin ng ginto. It's not just jewelry anymore. It's the blood of modern technology. At kung akala mo ikaw lang ang nag-iisip mag-invest, look at the big boys. Ang China, for more than 13 straight months, walang tigil sa pagbili ng ginto. Thousands of tons. They are dumping their dollars and hoovering up gold. Bakit? Kasi alam nila ang geopolitical storm na darating. At ang Pilipinas was the world's top net seller of gold in 2024. Gold is the only asset that is historical, physical, and technological all at the same time. Kung ang mga dato natin noon, ang mga AI companies ngayon, at ang Bangko Sentral natin ay nagtitiwala sa ginto, it's a good sign na dapat part din ito ng portfolio mo. So paano ka ba magsisimulang maging golden boy or golden girl? Merong 3 main ways dito sa Pinas. Dito tayo sa pinaka-traditional at pinaka-pamilyar sa ating mga Pinoy. Physical gold. Ito yung nahahawakan mo, na isusuot at na itatago sa ilalim ng kama. It comes in 2 forms. Jewelry, yung mga suot ni na mami at tita, at bulyon, yung mga bars at coins na purong ginto talaga. Paano bumili? The strategy, kung investment ang habol mo, huwag kang bibili sa mall. Bakit? Kasi sa mall, hindi lang ginto ang binabayaran mo. Binabayaran mo rin yung aircon nila, yung renta ng pwesto, yung sweldo ng guards, at yung marketing. Ang tawag doon is high premium. Paglabas mo pa lang ng mall, talo ka na agad ng 30 to 50% sa value. So saan bibili? Ongpin Binondo, ang meka ng ginto sa Pilipinas. Dito ang pinakamababang markup. Trusted pawn shops, gaya ng Cebuana, Luilier o Palawan, minsan may mga subasta silang alahas na pwedeng makuha sa auction price. Reputable dealers, bumili lang sa mga subok na. Pag may nag-aalok sa'yo ng 24K gold bar na 50% discount, takbo na. Scam yan. Walang sale sa presyo ng ginto sa world market. Anong klaseng ginto? Kung bars or coins, aim for 24K or 99.99% purity. Kung jewelry naman, go for 18 karat and up at piliin mo yung minimal lang ang craftsmanship. Bakit? Kasi pag binenta mo na yan sa future, ang bibilhin lang sa'yo ay yung timbang at purity, hindi yung ganda ng design o yung art ng platero. Ang pros at cons. Maganda ang physical gold kasi it's yours 100%. Walang bangko o app na pwedeng humarang sa'yo. Pero ang pinakamalaking problema ay security. Andyan ang danger ng home invasion o snatching. Paano mo ito poprotektahan? Silence is wealth. Huwag mong ipagmalaki sa Facebook na may bago kang 100-gram bar. Huwag mong isuot ang lahat ng ginto mo paglalakad ka lang sa palengke. Sa Pilipinas, ang pinaka-safe na gold investor ay yung mukhang walang ginto.
Digital gold. Pwede ka nang bumili ng gold sa GCash through GCrypto or through apps like Maya and other digital banks na may partnership sa gold providers. Ito yung gold for millennials. You can buy for as low as 100 pesos sa Maya at 300 pesos sa GCash. Isang click lang. Investor ka na. No need for vaults, no need for bodyguards. Sa GCash, step 1 dapat may wallet balance na. Then view all. Scroll to GCrypto. Top up GCrypto as of February 2026 at least 300 pesos. Click see all. Search gold. Buy. Same step sa Maya Crypto. Ang kaibahan lang, mas mababa ang minimum buy na 100 pesos sa Maya compare sa GCash. Parang bumibili ka lang ng load. Pero, take note, convenience fee is real. Check the spreads. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Pag tumingin ka sa app, makikita mo ang buying price at selling price. Ang tawag dyan ay spread. Let's say the market price of gold is 9,300 per gram. Pag tiningnan mo sa app, baka ang buy price nila ay 9,629. Pero ang sell price ay 9,160. Ang math, the moment na pinindot mo ang buy, talo ka na agad ng 469 per gram or around 4 to 5% spread. Ibig sabihin, kailangan munang tumaas ang ginto ng mahigit 5% bago ka palang mag-break even o bumalik ang puhunan mo. Kung gusto mo ng pinaka-professional na paraan para sumabay sa presyo ng ginto nang hindi nag-aalala sa storage o sa laki ng spread, Gold ETF. Dito, hindi ka bibili ng piraso ng ginto. Bibili ka ng shares sa stock market na backed ng totoong ginto sa mga international vaults. High liquidity. Ito ang pinakamabilis ibenta. Sa physical gold, kailangan mong mag-commute at mag-pawn shop. Sa gold ETF, isang pindot mo lang sa sell button sa phone mo. Cash na agad yan. Lowest fees. Kumpara sa 5% spread ng digital gold apps, ang expense ratio ng mga gold ETF gaya ng GLD o IAU ay madalas nasa 0.25% to 0.40% lang per year. Sobrang liit. Ibig sabihin, halos 100% ng pag-akyat ng presyo ng ginto napupunta sa bulsa mo, hindi sa fee ng platform. Pero syempre, walang perfect na investment. Ano ang catch? Dahil sa Pilipinas ka nakatira, kailangan mong maging maingat. Sa ngayon, ang Philippine Securities and Exchange Commission o SEC ay madalas naglalabas ng warnings laban sa mga foreign brokers na walang license to operate dito sa ating bansa. Pero wait! Bago ka tumakbo sa pinakamalapit na sanglaan, makinig ka muna. Is gold a good investment? According to historical data, since the year 2000, ang presyo ng ginto has outperformed the Philippine Stock Exchange Index in several long-term stretches. While our stock market was busy going sideways, gold was quietly climbing. Bakit? Because of inflation. Look at the math. In 2020, gold was around 1,600 per ounce. Ngayon, nasa 5,000 level na tayo. Plus lumakas pa ang dollar to peso. Double win ka. You didn't just win on the price of gold, you won on the currency hedge. But past performance is not a guarantee of future returns. Kung ang hanap mo ay investment na magte-10 times ang pera mo, huwag kang bibili ng ginto. Ang dahilan kung bakit paldo ang mga gold investors ngayon ay dahil magulo ang mundo. Tumaas ang presyo dahil sa gulo sa ibang bansa, dahil sa inflation, at dahil sa uncertainty. In short, we are just lucky o unlucky, depende sa pananaw mo, na nabubuhay tayo sa magulong panahon. Kaya huwag mong isipin na genius ka pag tumaas ang ginto mo. Isipin mo na lang na handa ka nung naging magulo ang paligid. Kailangan nating maintindihan ang pagkakaiba ng growth investment at stable investment. Ang stocks at real estate, yan ang growth. Yan ang makina o engine ng barko mo na nagpapatakbo sa'yo ng mabilis para yumaman. Ang ginto ay ang iyong anchor. Hindi ka pinapatakbo niyan. Pero yan ang siguradong magpapanatili sa'yo sa pwesto pag dumating ang bagyo. Pag gumuho ang market, pag may giyera, pag may hyperinflation, at pag puno ng takot ang mundo.
Doon mo mararamdaman ang silbi ng angkla mo. Bumalik tayo sa simula ng video na ito sa ating mga ninuno sa Boxer Codex. Noong sinakop tayo, noong nagpalit-palit ang mga flag na nakawagayway sa Pilipinas at noong nag-collapse ang mga sinaunang sistema ng kalakalan. Yung ginto ng mga datu na natiling ginto, hindi yan nawalan ng halaga dahil lang nagbago ang gobyerno o ang pangalan ng pera. That is the power of gold. That is what we call timeless value. Hindi ka yayaman dahil sa ginto, mananatili kang mayaman dahil may ginto ka. It is the ultimate wealth insurance. The goal isn't to beat the market. Ang goal ay siguraduhin na pag gumuho ang lahat ng digital systems at paper money, may maiiwan sa iyo at sa pamilya mo. Kung tumaas ang presyo, great, bonus yan. Pero kung magstay flat ang presyo sa susunod na 5 taon, okay lang din kasi alam mong protected ang purchasing power mo. Wealth preservation first, paldo later. Muli, ako ang inyong golden guide. Kung nakatulong ang video na to para mabuksan ang isip mo tungkol sa totoong halaga ng ginto, huwag kalimutang i-like at i-share to.